Hey, what's up, users? We hope that you're doing well. This is your boy, Jazzy G, and I am with... Kipay Mayamoy, and welcome to our third episode. Third episode, right? That's it. Correct. Ng aming podcast na pinamagatang You, and us podcast. Season 2. Ang podcast na hindi lang puro kami. Kundi pati kayo, Ang ang bida. bida. Ayan na nga, welcome to another episode of our podcast. Pero bago ang lahat, kumusta naman ang background mo? May pag-green screen ka ngayon. Oo, di ba? Related tong mga kasabunan, mga kojik natin sa ating topic For for today. today. Yes. Ayan na nga. Ano ba naiisip mo bakit sabon ang aking background for today's recording? Dahil na-inspire ka sa TikTok video ni Heart Evangelista na may nag-comment. Alam mo ba yun? May isang video si Heart na naka-stock Nakastock lahat yung mga Louis Vuitton karton niya. niya. Oo. Tapos may Oh. nag-comment doon na mga Kojic soap pa ba yan yung nasa Kasi color orange? Oo. Oo. Ayan. Sige na nga, inspired ta, syempre, fashion icon yan si Madam Heart. No? Oo. Pero etong background ko ay may relation sa ating Topic for today, which is confrontational moments na ating mga Yes. buhay. Dahil sa ngayon, no, sa panahon ngayon, ang daming nag-aaway Mm. dahil sa sabon. No? Talaga Yung ba? mga influencer kuno or mga influencer sa TikTok, nag-aaway dahil sa sabon. Meron ka bang kilalang nagtitinda ng sabon na may kaaway? Nagtitinda Meron ba? lang ng sabon. Walang kaaway. Walang ay, ewan ko. Baka party din siya ng Mean Girls. Charot. Well, speaking of Ayan. background, bago muna tayo pumunta sa pinaka-episode natin for today, mapapansin mo, may pa-background din ako. Upgrade lang, and kasi sabi ko, ay parang may may lights naman pala ako sa bahay na hindi ko nagagamit. So, might as well use it. And kung nakikita mo, very colorful siya because Yes. kaisa tayo, You and Us Podcast Season 2, kaisa tayo sa Philippines na nagse-celebrate ng Pride Month. Yes, Ayan. happy Pride Month sa mga bakla all over the world. Ayan, so happy Pride Month sa lahat ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month po sa atin. Well, Yes. since hindi ako masyadong knowledgeable sa Yes. LGBTQIA+, ano nga sa akin kung anong meaning ng LGBTQIA+. LGBTQIA+ community, it stands for lesbian, bisexual, transgender, intersex, queer, asexual. Of course, G is for gay as well. So, yun yung LGBTQIA+ na sinusulong natin ang SOGI bill Dito para sa Pilipinas. dito sa Pilipinas, hindi lang naman para sa community, para din sa karamihan yan. Let's continue to educate people and let's continue to inspire, and yeah, let's continue our path para sa brighter and colorful future. Yan. I agree. Ayun na nga, well, since na pasaringan mo na nga kanina ang ating topic for today, ito na nga ang looking back confrontational episode na kung saan nung mga panahong natitrigger tayo, mga panahong may mga nakasagutan, mga napuno, mga pasensyang naubos sa mga kung ano-ano mang mga bagay. Tama. Narito tayo para talakayin yan at ibahagi sa kanila yung ating mga confrontational means. At syempre, narinig nila itong episode na ito, syempre mapapaisip rin sila, uy, meron ba akong nakasagutan before na umabot sa patayan? Patayan? Ano to? Patayan? Di ba nagsabunutan muna? Pero yun nga, no? Grabe. Grabe yung patayan, no? Diba? Pero ikaw, ilan ba i-share before today? Dalawa lang. Actually, Wala. dalawang category. Sa isang category may dalawa, tapos isang main story, isang mahabang Wow. story. Wow. Ako naman Oo. tatlo. Meron akong tatlo, no? Mm. Nag-start high school and then sa family. And then yung last, hindi ito confrontational moments ko. I'm just gonna share it, no? Confrontational moment to ng mama ko. Nakasama ako
I was Pinaalam mo ba yan kay Aling I was a Irene? witness. Hindi naman siya nakikinig, wala siyang Spotify. So, ilalathala ko na sa buong mundo ang nangyari sa kanya. Pero ikaw na munang mag-umpisa. Umpisahan na natin sa'yo yan. Ikaw Ay, na muna. teka lang. Mag-aano Mm. agad tayo? Mag-share agad muna tayo? Hindi ba tayo, wala ba tayong mga pakulo dyan or Ay, oo anything? nga. Ano ba to? Nakakalimutan na natin yung mga ganyang bagay, ha? Sabi mo kasi magmadali tayo mag-recording Hoy, ngayon. wala. Di ba? Hindi kasi wala Nagre-record. pa. Wala pa kasi akong tulog dyan kasi kagabi hinugot na naman ng kipay, no? Hinugot na naman tayo. Oh my Nakauwi na ako ng God. alas 4 at ang pasok ko ay alas 6 Alas ng 6. umaga. Oh Bangag, my bangag. God. Kaya So, gusto ko, lutang-lutang ka pa ngayon. hindi naman halata kasi, Oo. Bagong lipstick, bagong ligo. yes. Kaya naman pala, unang-una pa lang, gusto mo na pumasok sa confrontational scene. Oo, bilisan na natin kasi, Sabon agad ng background. Okay, eto na nga, sabon. well, bago tayo tumungo, mag-song association muna tayo, 3 rounds lang. Sige. 4, 5,000, 10,000, and 100,000 points. Oh, sige, sige. Yan. Alam mo ba na may shinare yung isang user natin na sabi niya every time daw na mag-song association tayo, kailangan daw, pag hindi nakasagot yung isang party, kailangan daw mag-shot. Shot. Ng alin? Ng sabon? Hindi. Anong shot? Alak? Mga Ganon? alak, mga tequila, ganun. So, Diyos ko po. hindi naman tayo prepared ngayon. So, dapat next time, meron na tayong shot glass tsaka inumin. Game? Fun fact lang po, no, mga user, hindi po umiinom si Kipay. So, Wow! hindi po umiinom. Hindi ako umiinom dyan si G. Pero sige, kung Sige. ikakamatay ko yung kaligayahan nyo, why not? Anong bibilhin? What kind of alcoholic drink are we going Tequila. to try? Tangina mo naman. Pwede bang tamad na siya? Tsaka natin pag-usapan, pero sige, next Oo, episode, we sige. will do that. Oo, sige. Ayan. Simulan na natin. Occupy. Ikaw na muna mauna. Okay, so umpisahan ko na ang aking confrontational meme, no? Nabanggit ko nga sa'yo kanina ng Utang ina mo, aking... song association nga Ay. muna, di ba? Madaling Tulog na tulog. Uwing-uwi. gusto nang matulog. Pasensya na. So, association pala. Ano ba tayo? Wait Word. natin. Sige, sabihin mo, umpisahan na natin muna sa'yo kay Payo. Dali. Hindi, sasama ko to eh. Tangina. Okay, sige. Song association. Anong unang word? Tagalog or English? Ay, Tagalog naman tayo. Bet mo O, ba? diba? Sige. Diba? Tagalog. Hmm. Madali lang to for 5,000 points. Bukas. Bukas na lang kita mamahalin. Yes. Sabay sa paglaya ng ating mga... Magal talaga yung bibig. Puso! Oh, yes, ang bilis. 5,000 points. Perfect. Next song. Next word. Ikaw. Putang ina, ikaw na lang yan na. Ikaw ang aking pag-ibig, ang nagbibigay kulay sa aking labing, baby. You know R&B. Oh, second round for wala may H, 10,000 points. Minsan. Minsan kahit napilitin mo. Perfect. Ang galing Okay. siya si G. Langit. Next. Langit ka, lupa ako, hanggang tanaw na lang ba tayo? Ang bilis natin pag-Tagalog. Ang saya. True. For 100,000 points, hirapan na ba natin to? Sige. Sorry. O wala. Wala na bang pag-ibig? Sabi ko sandali lang. Oh, Sige, ibibigay ko na sa yan. Ibibigay ko na sa yan. Challenge mo ko ngayon sa ating last round for 100,000 points. Karagatan at bundok. Putang ina mo. Saan galing yon, no? Kuwanta kang may karagatan at bundok nang masapok kitang hayop ka. Ano, Hayop? sige. Between.
Ay, ang dali lang. Bituing walang ningning Nang ng dahil sa'yo. Oh, taray. Okay, perfect. Ang sarap pala perfect. bakit hindi tayo nagtagalog nung umpisa't Di ko umpisa pa lang? alam. Ano kasi tayo feeling genius for the English ang mga person. Akala Feeling mo first, international icon. oo, feeling first language ang English. Since kumukulo ng mga dugo natin sa mga Bongga. confrontationals and sa mga bring back the memories, bring back me. Yun. Simulan mo na. Una mong kwento. Okay, ang una kong kwento ito ay nangyari noong ako ay high school, no? 'Di ba Mm. nabanggit ko naman sa'yo na ngayon ay nandito ang aking best friend Mm. na si Stephanie, Hi, galing Stephanie. Guam. Ay, Guam? galing Yan, Guam. Ay, may yes. Dulyares. Oh, yes, dolyar-dolyar. Pa-star Dollar naman siya sa bills! Facebook. Sige, hayaan natin yan. Tawag dito, ba-blackmailin natin yan para magpa-star sa ating Facebook page. Pero ayun na nga, since andito sila and marami kaming conflicts before, nagkakaroon ng mga pagtatalo. So ayun na nga, so nung high school kami, parang tatlo kaming best friends, si Stephanie tsaka si Trowa. So nangako ako sa kanila na kapag nakakupit ako sa nanay ko, kapag ako'y nakakupit, ililibre ko sila ng Monster Coke float. Sa McDo yan, Yan. di ba? Yes, sa Oo. McDo. Meron pa bang Monster Coke float ngayon? Parang Or wala wala na. na? Normal na lang, no? Yung Oo. normal na. Mm. Yon. So, syempre, pangako. So, syempre, sila naglo-look forward na Mm. malibre. Since high school pa Mm. lang kami noon, wala kaming Mm. anything, wala kaming pera. Umaasa lang kami sa kupit. Ah, talaga? Joke lang. Baka mamaya maniwala yung nanay ko. Charot, pero totoong nangungupit ako ha. Ewan ko lang sa kanila, hindi ko sila ilalaglag. Mm. Ganun ako Mm. kaibigan. Pero ayun na nga, that time nakakupit ako pero kulang. Hindi ko sila mabibilhan both. Since mapang-asar silang dalawa, inasar nila ako ng bongga. Hanggang sa nainis ako sa kanilang dalawa, binato ko sa kanila yung pera. Oo, sobrang galit kasi inaasar nila ako Sabi nila, "Uy, Tel, sabi mo lilibre mo kami ng Monster Coke float," ganyan. So ako sa sobrang inis ko, inis na ako. Naririndi na ako, binato ko sa kanila yung pera tapos nag-walk out ako. Pumunta Oh akong my canteen, God! yes, pumunta akong canteen. Tapos pagdating kong canteen, kumain ako ng saging konyelo. Oo, saging konyelo. Nauwi sa saging konyelo. Oo, kasi init na init ako Init ako gano'n So, kailangan ko magpakalma, 'di ba? So, Mm. pa-dessert ang kakainin ni Kipay. So, kumakain na ako. Sumunod pala sila. Tapos umupo Hmm. sila. Tapos titingnan-tingnan lang nila ako ganyan. Tapos ngumingiti-ngiti sila. Sobrang inis ko. Umiyak ako habang kumakain. Habang kumakain ng saging konyelo, hindi pa ako masyadong vocal that time. Pero yung Mm. fact na nagawa ko na ibato sa kanila yung pera, parang nagulat din sila that time na, "Hala, si Tel, galit talaga siya." Gano'n. Pero yon, naging maayos naman kami since Mm. yun nga, Mm. 'di ba? Di ko lang maalala kung nailibre ko ba sila ng Monster Coke float that time. So, Hmm. ikaw naman ang next, Jessie G. Ano yung una mong isi-share na confrontational moment? Parang gusto ko tuloy magsabakonyelo ngayon. Pampalamig. Correct, ang sarap siguro magpasabakonyelo. Ito yung unang confrontational scene story ko. Nasa ABS ako, nagwo-work ako nun. Nagsu-shooting kami ng movie, tapos kailangan namin lumipat ng isa pang location. So kailangan namin magbaklas. Alam namin yung director namin is mabagal kumilos. Kailangan ahead of time, mag-iisip ka na ng papa-disassemble mo na, ipapack up mo na yung tent niya para hindi na siya mag-standby doon kasi minsan tumatambay tapos tumatagal so hindi nakakaalis. Nagsushoot na ng last scene, nag-decide na ako kasi sinabihan na ako ng senior ko na ipapack up mo na yung tent ni Direk para diretso na siya. Tapos pinapack up ko na ganyan. Hindi pa natapos yung isang scene, parang nag-break muna during sa last scene. Tapos bumaba si Direk, pagpunta niya sa tent niya, wala na, Baklas na. nakabaklas na. Sinabihan niya yung PA niya, hanapin mo kung sinong assistant yung nagpabaklas ng tent. So, tinawag ako. Tapos, Pinagalitan tumawag ka? ako. Binalik nila yung tent, tapos pumunta ako sa tent ni Direk. Sabi ko, yes po, Direk. Tapos, may pinagalitan ako.
Paano? Galit na galit pa? Sabi, sino nagsabi sa'yo na baklasin ang tent? Tapos hindi na ako Sinabi mo? nakapagsalita. Ba't Tapos, sinabi mo? oo, dapat sinabi ko sana. Tapos parang sabi ko, sorry po direct. Tapos pinuntahan ko yung manager. Ikaw kasi sabi mo, pabaklas na, Baklas pagalitan na. tuloy. Tapos ayun, Ano sabi? para Ano sabi ng pumunta siya manager? pumunta siya sa tent ni direct. Tapos siya din ang pagalitan. Yan, dapat lang. Hindi lang ikaw. Double benga kami. Atat na atat kayong magbaklas. Ayan, Eh, binaklas kayo ni Derek. oo. Kasi naman, 'di ba, efficient kaming tao Pero yun, True. after Time is nun, gold. oo, after nun, inaantay na namin siya makaalis, makasakay sa van niya bago baklasin yung tent sa mga susunod Oo, na. para the next time, hindi na mapagalitan, hindi na Oo, mabaklas si Derek. oo. Kami tuloy na baklas. Yun lang yung Buti hindi sa'kin, ka very madali buti lang. hindi ka kinabahan or anything. Siyempre mataas na yung ano Binalutang sa'yo ako eh. nun, the rest of the shooting. Totoo. Oo. Parang nakakakaba 'no? Oo, siyempre, 'di ba, kilalang-kilalang direktor na Sino 'yan, ba yung tapos direktor na yan? gago. Baklasin din natin. Charot! Kilalang-kilala na tapos napagalitan ka. So, lutang-lutang ka sa next shooting. At Siyempre, least lesson unang learned na, 'di ba? oo, unang time na napagalitan, gano'n. Pero kaya lang, hindi lang naman ako. Tsaka hindi ko naman kasalanan, inutos lang din naman sa Totoo. akin, 'di ba? Tama, tama. Buti sana kung ikaw mismo yung nagkaroon ng idea na Nagdedesisyon. baklasin. Oo. Decision ability pala yung manager. Sino yung manager na yan? Wow! Matapang, gusto ng komprontasyon. Pero pareho na kaming wala sa Stars, so kere lang. Oh, Mm. wala na Ay! rin siya sa totoo ba? Oo, oo. Yun yung akin, yun yung pangatlo ko. Second mo. Pangatlo? Pang-tatlo, kasi tatlo start ako sa 3, 2, third. 1. 3, 2, 1, oo. Okay, alright. Kailan So, tayo tatlo din magtutugma sa'yo. po? Opo. Siguro by season 3. Kanina kanina pa tayo wala-wala sa ano. Sorry. Ano, ito Tulog-tulog ang din girl, pahinga-pahinga eto din. ito ang episode na confrontational at lutang moments ni Chizzy Oo. G at ni K-Pipe. Ikaw naman dali. Akala ko ba antok na antok ka na? Ay, ito na ang pangalawa kong ano, no, ito naman about sa tita ko. Yung tita ko na very supportive sa atin ngayon sa pag-share and all ng ating mga sinishare sa Facebook, no. Marami na rin kami beses nag-away nito, talaga Si sa ano ba totoo yan? lang. Si Tita Arlene. Arlene? Yes, yung Mulak? Gaga! Kamukha ko ba? Basta Arlene siya, ayan. Mm. So, yung tita ko kasi parang bagong years lang niya dito. Meron bang tawag niyan? May tawag dito, helix something siya. Di ko alam, Okay. basta dito yan, bagong butas ng tenga. Tapos, nasa likod niya kami ng kapatid ko, tapos parang napagtripan namin galaw-galawin. Yung tenga. Ginalaw-galaw namin until, syempre, bago lang din, masakit pa. Until nagalit siya. Sobrang galit na galit siya. Humarap siya sa amin. Tapos pinagpapalo kami. Ako, ang init ng ulo kasi sobrang lakas niyang mamalo. Ang ginawa ko, sinabunutan ko siya Oh agad. my God! Ganito yung mga confrontational ko yung mga confrontational Mm. moments ko. May mga pisikalan. Ano, Oo, sinabunutan ko may ng hagis, may Oo, sabunot. may sabunot. Talagang sinabunutan ko sa sobrang inis na inis ako. Pero alam ko naman kasalanan ko, pero sa sobrang inis ko, sobrang lakas niya mamalo, sinabunutan ko siya ng bonggang-bongga hanggang sa hindi kami maawat nila mama talaga. Inawat namin mama. Siyempre, Talaga? oo, ganun. Bata pa kayo Ewan ko ba, nito? high school na din. High school, Oo, mm. high school na, oo. Oo, hindi lang naman nagganito, ito yung away namin. One time parang nag-away rin kami. I forgot anong nangyari. I mean, anong reason. Natatawa kasi andun yung mama ko, iba kapatid ko, sabunutan ulit, tapos tinadyakan ko siya. Oh my Sabay God! dito banda, pag tadyak ko, lumipad Sa siyang ganun sa alak-alakan. pader. Oh my God! Oo, my God. After nun, stiff neck si Akla. Uwe? Malala, oo. Nagpahilot siya sa kapitbahay tapos umalis siya sa bahay muna. Pumunta muna siya dun sa Fairview. Dun muna siya nag-spend ng Ilang mga araw? nalalabi niyang oras. Oh my Nalalabi niyang oras God! nung may stiff neck siya. Oh my Yun. Well, God! pinagalitan naman ako. Pinagalitan ako ni mama. Mm. Bakit daw ako ganun, ganyan. Nainis ako Ganun sabi ko. Wow! Nainis ako Ganyan, ganyan. Ganun Ang lang. palaban So, ni Ate Kipay. yes, palaban talaga ako sis, sinasabi ko sa'yo. Hindi kasi ako ma-verbal sa totoo lang, pag Mm. confrontational. Kasi hindi ko makuha yung right words na Words, sasabihin. Feeling ko mabubulol ako kapag sinabi ko pa, so hugutin mo na lang buhok mo sis.
let's go. Let's get to the point and let's get ready to Oh rumble. my God. Pero nung college, wala namang ganun. So, Oo nga. Hindi ko nga 'di ba? na-experience yan sa'yo. Wow, parang ano, disappointed ka. Parang gusto mo Oo. akong ma-guidance at mabahiran ng kung ano-ano yung record ko. Yun nga ang fun fact naman sa'kin 'no, hindi ako ma-verbal kapag mag-aaway tayo. Good luck sa hair mo, Oh sis. my God. Parang Ayan. ayoko. Parang gusto ko makipag-away virtually lang. 'Di ba nga nung nung nag-away tayo 'di ba, hindi ako sumasagot sa'yo ng Oo, hindi sa ako Messenger. oo, hindi kita sinasagot. Hindi Buti na lang away na kasi yun, creative difference yun. sorry. Buti na lang 'no, bago ka umuwi, nag-reach out ka kung hindi baka nasabunutan kita. Oo nga 'no. Eh, di siyempre palaban din ako as Ay, a shit! Leo. Shit! Eh, di nag-trending tayo. Oh, 'di ba? Wala na talagang season 2 nun if Oo. nagkaanuhan tayo pisikalan, charot! Let's go ahead and know about your second confrontational moment, Jazichi. So ito na nga yung pangalawang scene, ABS pa rin. Ang dami mong beses na napagalitan diyan, ha? O hindi, hindi naman 'to Wow! hindi naman 'to sa set. Pabalik na kami after na ng shooting, siguro mga 12 AM, 1 AM na yun. Pabalik na kami ng office. Nung time na yun wala pa akong access card, yung access card kung may Sa mukha ko building. yung oo, sa building. 'Di pumunta kami sa reception mag-iiwan ka ng ID mo para bigyan ka ng access card, ganyan, ganyan. So nakapila na ako and then ako na yung siniserve ng cashier. Siguro kasi madaling araw na 'to. Ano 'to, yung sa reception parang Oo, sa gano'n? reception. Front desk? Oo, yung sa front desk. Hmm. Iritang-irit na siya, sabi niya, "Akin na 'yan." Sabi ko, "Ay, yan po yung ID ko." So sabi niya sa'kin, "Alam ko." Sabi niya gano'n, Oh, gano'n yung tono, parang, "Ay, 'di ano, wait lang, parang anong ginagawa ko sa'yo?" Gano'n. Tapos, siyempre ayoko yung ginaganon ako. Sabi ko, "Ay, hmm. bakit ka nagagalit?" Ginanon mo talaga? Oo, sabi ko, "Ay, bakit ka nagagalit? Anong ginawa ko?" Tapos nagtinginan na yung ano, nagtinginan Mga na yung ibang tao? tao. Tapos nang nagtinginan na, bigla siyang bumait. Sabi niya, "Ay, hindi, joke lang." Gumanon talaga siya sa'kin. Jokerist ka pala, ha? Oo, sabi niya, "Ay hindi, joke lang, ito naman." Kasi sabi ko, "Di mo naman po kailangan magalit." Gano'n. Tapos Hmm, yung bumait na siya tapos binigay niya na sa'kin. Feeling ko gano'n yung attitude niya kasi madaling araw, pagod-pagod, hmm. ganyan. Siguro parang gano'n lang. Pero Pero hindi, kasi it's your job, oo, mm. 'di ba? Humaharap ka sa mga tao, hindi ka dapat mag-attitude. Understand ko na parang may mga araw talagang hindi swak sa'yo, pero kasi wala akong ginawa para pumitik ka, alam mo Oo, yun? oo. Wala kang ginawa para i-trigger siya na mag-gano'n. Oo, So, bakit? Siguro kung binalditahan ko siya ng una parang Mm. i-comeback niya ako parang gano'n, pero ito wala so na-shock talaga ako, buti na lang talaga sabi ko, "Ay hindi, pagod na ako sa shooting tapos gaganyanin mo pa ako." Pareho kayong pagod, ayan, Oo, mm. nag-clash ngunit ano, sumuko din si ate kasi maraming nakakakita. Ang taas talaga ng boses ko nun sabi ko, "Ay bakit ka nagagalit?" Gano'n. Joke lang po. Joke lang po, gano'n. Balik siya, eh. Baka sabunutan mo daw kasi sis. Oo, i-channel ko yung pagiging kipay ko, "Halika dito!" Shoota ka, ginagamit mo ako, parang sinasabi mo sa mga users na masama ang ugali ko. Hindi, parang sinasabi ko lang sa users na ilabas niyo yung pagiging kipay niyo paminsan-minsan. Oo. Totoo yun. Oo, Hindi lahat ng araw or lahat ng panahon ay mabait ka, correct. 'di Mamaya ba? na yan sa pabaon para may Ay, pabaon sorry. ka. Sorry, sorry. Hoy, may pabaon ako, Oo, 'di ba? Ayan na nga, akala oh, mo. ano yung last mo? Eto na nga yung last ko 'no, 'di ba sabi ko sa'yo, hindi 'to confrontational pero I was a witness, my God. Hmm, Shout out sa mama ko, Irene, Bagtasos, ikaw ang number one sa lahat ng mahilig mangumpronta, charot. yes. Isahan natin ang kwento kasi ang aking ama ay isang pilyong lalaki. Sa mga users natin diyan, sa'tin lang 'to, charot, huwag niyo na Walang ilabas. lalabas, ah. Walang lalabas, hindi ko 'to pinaalam sa nanay ko pero kasi worth it siyang i-share. Wow, worth it! At sana kapulutan ng aral, wow, ng mga users natin diyan na babaero, char. So Ooh, yung tatay ko nga is, yun na nga ang term, babaero. womanizer. Oo, ang Mhm, tatay ko ay babaero. Siyempre ang nanay ko, eh,
Napapagod din. Lalakero. Charot. Hindi, huwag Mm. gano'n. Baka i-message ko, "Anong sinasabi mo, lalakero ako?" O baka gano'n ka. Oo nga. So, babaero nga si Papa. Yung babae ni Papa, within the area lang. Hmm. And nag-away sila that time. Alam na ni Mama kung sino yung babae. Hmm. Parang, hinuhuli na lang niya si Papa, gano'n. Mm, mm. Tapos hindi umiimik si Papa, ganyan. Hanggang sa na-bad trip si Mama, hindi ko alam kung anong sumanib na demonyo sa kanya 'no. Baka yung mga demonyo ni Emily Rose sumanib sa kanya para magawa yung mga bagay na yun. So ayun na nga, lumabas siya, mga ano na tayo, hapon. Tapos pumunta siya dun sa may dulo. Paano kasi yun, eh, paikot. So pumunta siya sa may bandang gitna dulo, kinatok yung babae. "Tak, tak, tak," ganyan. Sabi niya, "Halika nga dito, ikaw ba yung" 'yan, "ikaw ba Oh yung my babae ni God. Rolly?" Gano'n. Tapos ang nakakatawa, Kwinelyuhan. kinwelyahan siya, ginanon yung babae Oh at my God. kinaladkad papunta sa harap ng bahay namin. Maraming tao sa labas that time. So ako, "Hala, gago si Mama," parang yung ano, "Hala, gago yung nanay natin, bakit siya ganyan?" Ang daming tao, ganyan. So kinaladkad niyang nakakuwelyo, gano'n. Pinunta niya sa harap ng bahay. Hmm. Tas ano, sabi niya, "Oh ano, Rolly, eto ba yung ano, kabit mo, ha? Eto ba yung babae mo?" Ganyan. Tas kuwelyo-kuwelyo niya talaga, tas alam mo yung kinukuwelyohan tas ginaganon Mm. pa niya, hinihila pa Oo, niya. oo, oo. Oo, gano'n. Tapos siyempre ako, tuwang-tuwa ako sa nangyayari. Tuwang-tuwa ako sa nangyayari, ganyan. "Uy, ang saya-saya, nahuli tatay ko," ganyan. Yung mga kapitbahay sabi, "Uy, Tel, yung mama mo kunin mo na." Gano'n yung Mm, mga mm. kapitbahay. Mm. Ko na alam yung gagawin. So, ang ginawa ko, binuhat ko yung nanay ko. Inano ko siya, hinug, Oo, pa-hug, oo, sa oo. baybewang niya tapos tinaas ko siya, "Halika na nga ba, tama na yan." Ginanon ko siya sa bahay. Kinarga Kasi mo talaga. kinarga ko talaga kasi ang Mm. dami ng tao. Si Papa ng that time, tumatawa lang. We? Oo. Oh my Kaya God. yes, kaya for me, good thing 'no, na naghiwalay na lang sila Mm, kaysa mm. mag-suffer sila both. Correct. Gano'n. So ayun, yun na yung pinakabonggang confrontational moments kahit hindi ako, andun ako Na-witness as a mo. witness at grabe 'no, parang kaya pala talaga ng tao yung ganito. Yung parang ipapahiya ka talaga kapag Oo, nalaman na oo. ganito, ganyan. So Mm. yun, nakakatuwa. Oh my Natuwa! God. Natuwa sa ano, natuwa sa mga kahihiyan ng ibang tao. Ayun, yun yung akin. Ano sabi ni Aling Irene nung dinala mo sa bahay, parang nagwala ba Wala. siya? Wala? Oo, nagsagutan sila ni Papa, oo. Yun, Oh. nagsagutan sila. Pero that time hindi pa sila naghiwalay nun. Oh my Yun. God. Bit-bit na bit ang lakas mo rin, Amazona ka talaga. Ang laki ko, Di mo makita, Ti. Oo. Char. Sensual pala. So ayun ang aking top 1 confrontational moment. Dahil sa'yo, Jassy G, Hmm, mahaba-haba ata yang, top 1 confrontational moment mo, eh di hmm. go na. Sige, yung pinaka number one confrontational scene ko, nangyari siya December 2019. Oo, parang recent lang. Recent lang and very vivid pa siya sa memory ko. So yung Hmm. nangyari, umuwi ako ng Pilipinas to celebrate Christmas. Parang okey na lahat, naka-set na yung ticket ko, ganyan. So uuwi kami ng Samar kasama yung mga kapatid ko para kasama namin yung parents namin. Parang December 22, 23 para Christmas Eve nasa Samar na kami. Tapos naka-receive ako ng email from PAL due to typhoon weather, canceled na yung flight for December 24 or 23. So yung next flight is December 26 na. And hindi na kami makapagpasko kasama yung family Hmm. ko kasi kung December 26 na. Since yun nga, force of nature na out of their control naman, so okay, sige, rebook na lang ng December 26. 26, 27, parang mga ganong date. Nung time na yun, 'pag uuwi ka ng Samar, kailangan mo dumaan ng Pampanga. Sa Pampanga Airport ka sasakay. So, Oh. parang hassle na nga, 'di ba? So, nagpasko na lang kami sa Manila. Come to day na andun na kami sa airport, parang nag-check-in na, okey na lahat. 'Di nakaupo na kami, nag-aantay ng boarding namin. As usual, delayed yung plane. At siguro after 1 or 2 hours, naging 2 hours na wala pa rin yung plane.
maghahapon na. So finally, dumating yung plane, sumakay na kami. Parang okay na, Mm. nakalimutan ko na yung inis ng na-cancel yung Pasko, nakalimutan Tas ko na yung delayed. delayed, then sumakay na kami. Tapos naka-take off na talaga, siguro mga 45 minutes na kami na nasa plane kasi 1 hour lang yung biyahe. Halos makikita na namin yung Summer Island. Hmm. Kalagitnaan na nasa plane, sinabi kailangan daw bumalik sa Pampanga kasi may sira daw yung plane or something. 'Di nagulat Hmm. kami, sabi ko, "Bakit? Walang nag-e-explain sa'min kung ano yung sira, ganyan-ganyan." Nasa Pampanga Airport na kami, then parang sinabi na may aayusin lang daw yung plane, ta's tinanong ko na yung flight attendant like, "What's going on? Na Hmm. nakakabalik pa ba sa Calbayog, sa Samar?" Parang sabi nila, "Kaya naman daw po ayusin," ganyan. Tumagal after 1 hour, 1.5 hour, nasa plane pa rin kami, hindi kami na pinababa. Hindi kayo Then pinababa? hindi na Akala kami ko pinababa pa pinababa. kayo. Hindi, nasa plane na kami. Tapos maya-maya parang sinabi na kailangan na daw naming bumaba. Eh, di nag-aalburoto na ako. Parang I was so pissed off na talaga na parang, Mm. "Ha, bakit pa kami papabain?" Tapos pinababa kami, tapos pinabalik kami sa boarding gate, ganyan. Tapos walang nag-e-explain sa'min. Informan lang kayo kung Na ano anong nangyayari, nangyayari. oo, kung ano Mm. nangyayari, ganyan, ganyan. Tapos pinuntahan ko na yung ground staff nung nasa harap. Unang confrontational scene ko dun na, "What's going on? We need to get some answers," na parang na-cancel na nga yung flight namin, ganyan, ganyan. Tapos wala sila masagot. Maya-maya ulit parang sabi nila, "Sir, punta na lang daw po kayo sa parang pinaka-entrance kung saan nagche-check-in." Ang dami na naming naiinis. In-explain sa'min na may sira daw yung plane, na hindi daw makakalipad kasi gabi na, 'pag makarating sa Samar gabi na, hindi na daw ma-de-detect ng radar, ganyan-ganyan kasi Mm. wala daw lights sa airport ng Samar, ganyan. So parang yun yung explanation nila. Tapos yung next down, the best that they could do is 29 pa daw na next Hala. flight. So from 26 or 27, 29 na, edi wala na akong naabutan. So galit na Bisperas talaga na ako. nun. Oo, so nagsayang ako ng Teka lang, pamasahe. ikaw lang ba yun Hindi, or kasama ko mga kapatid ko. oh, Tas okey. mga iba pang pasahero sa plane. So ang dami na nagagalit. Una, na-cancel na nga yung flight dahil may bagyo, tas ngayon ika-cancel niyo Mm. na naman kami, ganyan, ganyan. Tas pinag-antay kami sa waiting room na matagal, tas hindi, nira-rally ko talaga yung mga tao na parang, "Hindi, Hmm. balik tayo dun sa check-in kasi hindi tayo nila ina-assist." Tas balik kaming lahat dun. Tas sinabi ko, "O sino gusto kailangan umalis dito ngayon?" Sumisigaw na talaga ako sa airport. Sabi ko, "Kailangan Hmm. niyo kaming pabalikin. Sinong gustong umuwi na ng Samar?" Tas madami na nagre-raise hands, gano'n. Tapos sabi ko, "Hindi talaga puwede, hindi talaga puwede." Sabi ko, "Ay, wala kaming magagawa," ganyan. "So hindi, kailangan niyong maglagay ng plane." Sabi ko, "Kailangan niyong maglagay ng plane kasi ilang beses niyo na kaming in-inconvenient." Parang gano'n yung kuwento ko. Ta's, yung ibang ground staff nagsa-suggest na, "Ay sir, baka gusto niyo sa Cebu na lang, ita-transfer kayo from Cebu, tapos Cebu to Samar," parang gano'n. Pero 14 hours ka daw ulit mag-aantay. So gano'n pa rin, 29 pa rin din yung dating mo. Dating mo. Oo, ta's yung iba may nag-offer din na parang ground staff, "Sir, kung gusto niyo sa Albay na lang kayong papunta ta's bahala na kayong mag-round trip." Sabi ko, "Gago ba kayo? Kami pa mag-aayos ng round trip namin." Paano pa mag-a-adjust? Oo, ta's dumating sa point na parang yung pinaka-manager na ng airport, kasi inaaway ko talaga, hindi talaga ako tumitigil. Kino-call out ko na yung pangalan ng yung isang ground staff. Parang for example, Mm. Jason yung pangalan niya. "Jason, hindi puwede, hindi mo ba naiintindihan yung situation ko? Gumanon talaga ako. Ilang beses niyo na akong kinancel sa flight na 'to." Ta's ganyan, ganito, "Sir, wala na talaga kaming." "Hindi puwede, hindi mo ba naiintindihan?" Ginanon ko talaga, like, Oo, "You don't understand. Jason, no, no." Ginaganon ko talaga siya. Oo. Tapos nagtitinginan na lahat ng mga tao, tapos, "Sir, wala na talaga yung flight talaga, hindi puwede, hindi puwede." Ganyan. Parang may chine-check siya na Hmm. sa computer nila. Sabi niya, "Sir, halika daw po muna sa'kin, sa office na lang po tayo mag-usap." Then dinala niya ako sa office. Ako lang yung dinala niya, tapos yung iba binayaran na nila Iniwan? ng refund. Oh, Pinapili na kung magre-refund ba kayo, magre-rebook kayo ng 29 sa na nga. Tapos 29. yung iba Mm. nagpa-refund na lang, yung sinasabi, "Eh, wala na akong maaabutan," ganyan. Dinala ko sa office, sabi niya, "Sir, may nakita po ako 3 seat. Flight po for tomorrow via Tacloban." Kasi sa Tacloban to Calbayog 4 hours lang, land Ah. trip. So, "Sir, 3 lang po talaga yung puwede naming seat, 'wag niyo na lang po sabihin sa iba." Parang 3 kayo sakto? Oo, sakto kaming Mm. 3 na magkakapatid. So, parang tinanggap ko, binigyan nila ako ng 500 compensation fee. Ilang oras kami dun sa airport, siguro more than 14 hours kami sa airport. Tas Na pa 500 lang? 500 lang, pang-bus lang pabalik ng Manila kasi babalik pa kami from Pampanga to Manila, Manila to Ah, Tacloban, yun pa yung flight.
Yun pa yung Oh flight. God, ang Tas hassle. ang hassle talaga, te. Naawa ako sa iba kasi yung iba ayaw magsalita. Nung ending, parang it's me and my family against everyone. Na parang, Yes. ipa-prioritize ko na yung family ko kaysa isama ko rin kayo, ganyan. Yung mga pumayag magpa-rebook, binigyan din nila ng parang 500 din, accommodation. charot. Hindi, binigyan nila ng Oh, accommodation sa ilang araw na magse-stay sa sila sa Pampanga. Pampanga. Oo, gano'n. So yung ending ko naman, at least nakalipad din kami the next day. Pero kung yung laban talaga, yung hassle, ta's wala pa kaming kain nun, Pagod pa, pagod oo. pa. So, sorry ang haba na ng kuwento ko. At nararamdaman ko ang init ng ulo mo 'no, Oh, kahit bumabalik 2019 pa siya. nangyari. Oo, kahit 2019 pa nangyari, galit na galit pa rin si Jazzy G. Mm. Kasi naman talagang nakakagalit yun 'no. 'Di ba kung ikaw nasa sitwasyon ko, True, hindi totoo. ako papayag na gaganunin lang talaga nila, lalo na kung nasa tama ako. Anyways, yun lang. Sorry po sa i-edit ko po ito. Paikliin, dun na siya sa Oo. ano, galit na galit siya. Yun yung pinaka-confrontational scene na hanggang ngayon bitbit na bitbit ko. Oo, Anyways, at feeling ko bibitbitin mo 'yan ng matagal matagal pa. pa. Oo, Well, anyway, at least happy ending naman yung nangyari, pero 'di ba, pagod. Andun yung nakakapagod. pagod, yung Mm. hassle na Yung inihatid gutom. sa'yo, oo. Yun Mm, ang hindi mm. mapapantayan kahit na nakarating ka. Siyempre 'pag when you look back on it, maiirita ka talaga na, ito Iba pala talaga. ka-hassle sa Pilipinas, Mm. char. Correct, correct. Oh, ayan, pabaon na tayo. Pabaon na ba? Oo, ano pa ba? Meron ka pa ba? May pabagong Wala segment ka na. ba? Wala na Ayan. tayo napagod ako dun sa second episode, dati pinasayaw mo ko, eh. Oo. Eh, Ngayon wala muna tayong sayaw dahil ang next episode natin ay letter sender. Ayan. correct, correct. So, letter sender episode, and para sa mga users po na nag-aabang ng episodes namin, wala po kaming episode next week. The following week po ang letter sender Yes. episode para kabog na kabog. Ayan, pabaon na Ayun. muna tayo, Kipay. Pabaon, meron akong pabaon 'no, nakita ko lang at sana kapulutan ng aral. This is about confrontation. Maganda siyang pakinggan pero hindi ko alam kung naiintindihan ko kasi tulog na yung utak ko. Hmm. Okay, umpisan ko na, English 'to. Confrontation is like fire or water. Oh, panis. Properly used, it can save your life. It can also destroy your life. So, Hmm. may good and bad side ang pagiging confrontational, huh? Oo, tama. Oo, may good and bad side siya. Depende na lang kung paano niyo gagamitin. And mag-iingat siyempre kasi mahirap na sa panahon ngayon 'no. Hindi madaling mag-confront ng tao. Correct. Maraming sensitive na hindi Mm. mo alam na may pinagdadaanan pala, gano'n. So, assess the Correct. situation first before Mm. confronting others. Wow! Correct, correct. Ang ganda nun. Ano ba? Ikaw naman, Shazzy G, kinikilig ako. Iba na utak ko na naman. Yung akin yung confrontational naman, sa buhay talaga natin minsan kailangan talaga natin ipaglaban yung mga karapatan natin, and kailangan natin ipaglaban kung nasa tingin mo nasa tama ka and nasa lugar ka. Kasi ang mundo ay isang napaka-unfair na lugar. Kaya hanapin mo ang mga times na kung kailan mo kailangan ilabas yung pagiging amazona mo at kailan ka magiging alam mo yon, mag-let go lang ng mga bagay para hindi na makadagdag ng stress. But Lumaking. anyways, isa lang yung paalala ko, emosyon lang yan. Emosyon natin, it gets the better of us. May mga araw talaga na hindi tayo nasa best position in life, kaya okay lang kung Tama. magalit, malungkot. Valid yan. Kaya naman, go lang sa buhay. Tama, Basta may mga tama. lesson ka lang na nakukuha and nakakapag-reflect ka sa mga ginawa mo. Yun yung pinaka-importante. Importante. Check the label, Yes. mommy. Yes! Ayan, maraming salamat nga sa lahat ng nakinig na naman nitong bagong episode ng aming podcast na pinamagatang Kahit mag-promote pa tayo ng social Cha. natin. Ulit. Ang ganda na ng segue mo eh. Ayan na nga ang mga kwento ibinahagi namin sa aming episode ngayon na pinamagatang Confrontational Moments. Maraming salamat sa pamamahagi ng mga kwento, personal kwento ni Josie G sa pagiging confrontational
spokesperson niya. Ayan na nga. Well, thank you din sa'yo. Hindi madaling mag-share, especially sa mga personal na buhay-buhay. Pero sana kapulutan nila ng aral. Ayun na nga. Sana, no? Well, i-promote mo na ang ating socials. Yes, okay. Social medias, first of all, please keep on liking and following our Facebook page na UNO Stories. And of course, kung makaluwag-luwag man kayo, no, sana magbigay kayo ng mga pabitwing walang dingning para maipamahagi namin yan sa mga users natin na nagme-mensahe at nanghihingi ng tulong, no, ng makatulong. Maikot natin yung mga kaperahan na papasok sa aming Facebook page. Wow, kaperahan. And of course, our Instagram, UNO Stories. Hindi lang Facebook at Instagram. Meron ng UNOS Podcast dahil meron na kami. Tuwa. Parang hindi pang pamilya at pang sports itong podcast natin. At ayun na nga, meron kaming bagong accounts. Unahin na natin ang ating TikTok. Wow, to be TikTok na yan. Which is UNOS Stories. Lalagyan natin ng content yan, Kapag umuwi ulit si Josie G ng Pinas, maaano na natin ang mga dance moves niya na pinag-aralan niya sa dance class niya ngayong taon. Dahil gusto nating maging inclusive, ang magic word, inclusive ang ating users. Gumawa rin kami ng Facebook group kung saan nandoon at pwedeng sumali ang mga users natin, magtalakan tayo doon. Anong pangalan? Paano nila mahahanap? Ay, sorry. Paano niya mahahanap? Tambayan ng users. Yan. Diyan tayo tatambay at maggamitan. Charot! Ayan. So, yun na nga, bagong Facebook group, Tambayan ng Users. Spelling po ng users, YOUSERS. You and us users po yun. Tambayan ng users kung saan pwede kayong mag-post anonymously. Doon din kayo pwedeng mag-share ng mga kwento nyong gusto naming basahin. And of course, very reactive po kami ni Kipay sa mga post doon. May mga nag-confess na nga po na crush nila si Kipay. So, kung may mga confessions kayo, pwede nyo din doon ilathala sa Facebook group namin. Join na kayo. At the moment, meron na kaming 22 million na members. Perfect. Diba? 22 million na yan. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa amin, mag-post lang kayo doon. Gusto nyo na shoutout Josie G and Kipay. Yeah, shoutout namin kayo. Yes. With love. Correct. And malapit na natin mabit ang 31 million. Charot. Charot lang. Awa ng Diyos. Bago ako mag-promote ng aming streaming platform, gusto ko lang i-shout out ang TMD na nag-provide ng aking t-shirt for today's episode. Ayan, TMD, thank you so much. Yung t-shirt ni Kipay, on the way na sa'yo, Kipay. So, malapit na makarating sa'yo. Para naman sa next episode mo siya suotin. Very... Sasayawan ko yan kapag natanggap ko. Oo. Maganda yung mga design ng TMD. Kagaya ng suot ko, meron pa silang isang t-shirt dito na hawak-hawak ko. Ayan, baliktad. Wow! Sorry. Ayan. And then nasa Ang likod ganda bongga. naman. Wow, parang gusto ko yung ganyan design. Parang Magkano yan? Ang ganda. Ay, hindi ko alam. Tatanungin ko siya. Pero ang ganda ng design nila sa yes, TMD. I like the design. Ayan. Sana meron silang bigger sizes kasi alam mo naman. Meron silang size for you. So if you guys want to check out the Instagram, it's TMD_Western Midway. Again, it's TMD_Western Midway. Follow nyo sila sa Instagram para sa mga design ng shirts nila. And of course, mapapakinggan nyo po ang bagong episode namin or mga previous episode sa Spotify and Apple Podcast. Search nyo lamang You and Us Podcast, Josie G and Kipay. Please don't forget to rate 5 stars po on both streaming platform. Follow nyo kami sa Spotify para updated kayo sa bagong lapag na episode namin. We try to upload episodes every Friday. Ayan. Hinahabol po namin every Friday na may bago kaming episode. Pero kung gusto nyo mas maraming episode in a week, kalampagin nyo po si Kipay na mag-record pa po. Bakit ako? Parang inaano mo na naman ako ang demonyo dito. Aside from our Facebook group, saan pa sila pwedeng mag-send ng kanilang mga stories? Sa mga taong more private, at gustong
i-share lang privately ang kanilang stories, you can always send us your stories at youandusstories@gmail.com. Huwag kayong mag-alala, lahat ng letter na isisend nyo ay nakapila na. And finally, para sa mga brands dyan, katulad ng TMD, ayan, kung gusto nyo makipag-collab or kung gusto nyo makipag-kontra ng products nyo, magbigay ng mga products sa amin para i-feature sa aming podcast, please email us at youandusstories@gmail.com. And sa mga gusto namang magkaroon ng host sa events nyo, pwede nyo po kaming i-hire, especially si Kipay. Hindi ko kinaya yung hosting gig. Shoot ka. Ayan, pwede po kaming mag-host ng mga events nyo. So, message nyo lamang din po kami sa Gmail namin. Bongga. It's youandusstories@gmail.com. Or kung gusto nyo singer, si Kipay, pwede po siya Kasal Binyag Libing, KBL. Libing, ang pinaka-priority ni Kipay. Oo. Pwede nyo po siyang i-hire sa tamang halaga. Ako po magmamanage nun. Ako po magdi-decide ng kanyang rate. So, yun, punta lang kayo sa Gmail namin. Baka isipin nila, joke. Totoo po yun, ha? Totoo po yun, promise. Ayan, well, Ayos that's ka. all. Binenta mo ko. Siyempre, para makita tayo, no? Pang-produce nitong podcast natin. Ang dami na natin nagastos. Bagong ganito, bagong ganyan. Oo, green screen. Oo, tangin ng green screen to, oh. Parang hindi naman green screen. Well, ayun na nga. Thank you so much, guys, for listening to another episode of our podcast. We are very thankful for your love and support. So, hanggang sa muli, this has been your host, Jazzy G, and I am with... Kipay, Maya Moy. And thank you sa pakikinig ng third episode namin dito lang sa aming podcast na Pinamagatang. You And Us Podcast. Season 2. Ang podcast na hindi lang puro kami. Kundi pati kayo ang bida. Yan. Yes! Thank you so much, guys! Thank you. See you Thank later! Tang ina! Thanks, guys! Thank you! Bye! Bye!